Magandang gabi po. Ako si Carl, isang nursing assistant na dati nag-duty sa isang private clinic dito sa Quezon. Hindi naman kalakihan yung clinic. May reception, 2 consultation rooms, isang laboratory, at may maliit na kwarto para sa mga staff na naka-overnight. Dati, hindi ko pinapansin yung mga kwento ng mga kasama kong may nagpaparamdam daw. Pero nung ako mismo ang nakaranas, dun lang ako naniwala. Gabi yun, ako lang ang naka-duty sa front desk. Si Doc, nasa consultation room habang inaasikaso ang huling pasyente. Mga 10:00 na ng gabi, medyo tahimik na, kaya naglilinis-linis na ako ng gamit. Biglang may pumasok na babae, naka-duster at parang pagod na pagod. "Kuya, pwede po bang magpatingin?" Mahina niyang sabi. Sinabi ko na close na sana, pero nung makita kong hirap na hirap siya huminga, hindi ko na rin nagawang tanggihan. Pinaupo ko siya sa waiting area at pinuntahan ko si Doc para ipaalam. Paglabas ni Doc, wala na yung babae sa upuan. Nagtaka kami pareho. Sabi ko, "Doc, andito lang siya kanina." Nilibot namin ang clinic, pati banyo at lab. Pero wala na talaga. Naisip ko, baka umalis na lang bigla. Pero ramdam kong parang imposible. Kasi halos hindi nga makalakad kanina. Akala ko tapos na. Pero nang bumalik ako sa front desk, may nakapatong na record form. Nakapirma yung pangalan at address. Nanginginig ako kasi sigurado akong wala akong binigay na papel kanina. Kinuha ko yun at dinala kay Doc. Ang sabi niya, kilala raw niya yung pangalan. Dating pasyente pero matagal nang patay. Kinagabihan, habang nagbabantay ako mag-isa, biglang namatay yung ilaw sa waiting area. Habang inaayos ko yung switch, may narinig akong mahina pero malinaw na ubo. Parang galing sa consultation room. Kinabahan ako pero kinuha ko yung flashlight at dahan-dahang lumapit. Pagbukas ko ng pinto, walang tao. Pero ramdam ko yung may malamig na presensya sa loob. Tapos may tumikhim sa mismong likod ko. Paglingon ko, nandun yung babaeng pasyente. Maputla, nakatingin lang, saka dahan-dahang ngumiti. "Bumalik po ako. Kukunin ko yung resulta." Nabitawan ko yung flashlight at halos mamatay ako sa takot. Tumakbo ko palabas at hindi na bumalik hanggang sumikat ang araw. Kuwinento ko sa kasama ko kinabukasan at walang nagulat sa sinabi ko. Sabi nila, halos lahat ng staff na naka-duty mag-isa, nakikita rin siya, yung babaeng hindi raw natapos ang gamutan dito sa klinik, kaya bumalik para hanapin yung resulta. Hanggang ngayon, tuwing napapadaan ako sa lugar na yon, hindi ko magawang tumingin sa bintana ng klinik. Baka kasi makita ko ulit siyang nakaupo, naghihintay. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Tawagin niyo na lang akong Dr. Reyes, isang pathologist. Mahigit 20 taon na akong nagtatrabaho sa iba't ibang ospital at klinik. Pero may isang gabi sa isang lumang diagnostic center ang hindi ko makakalimutan. Doon kasi may maliit na laboratory sa pinakalikod ng klinik. Isang makitid na pasilyo ang daan papunta roon. At madalas, tahimik na tahimik kasi malayo sa reception at consultation rooms. Kung minsan, ako mismo ang nagbabantay ng mga specimen kapag kulang ang staff. Isang gabi, pasado 11:00, ako lang ang tao sa laboratory. May mga samples pa akong inaasikaso. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng lumang aircon.
bigla ko napansin na parang may naglalakad sa pasilyo. Mahina ang mga yapak, dahan-dahan. Akala ko, isa sa mga medtech ang dumaan. Pero nang sumilip ako, wala namang tao. Nagpatuloy ako sa trabaho. Pero doon ko na narinig ang tunog ng mga bote at gamit na parang may kumakaluskos. Pagtingin ko sa mesa ng reagent, may isang test tube na gumugulong ng mag-isa. Tumigil yun sa mismong harap ko. Pinulot ko, pero napansin kong sobrang lamig, parang galing sa freezer. Kahit hindi naman. At sa salamin ng test tube, parang may bakas ng daliri. Habang pinagmamasdan ko, may boses na bumulong mula sa sulok ng laboratory. "Dok, tapos na ba ang resulta ko?" Mababa, halos paos at parang nagmumula sa taong hirap huminga. Mabilis kong pinatay ang ilaw at lumabas ng lab. Kinabukasan, tinanong ko ang isang senior medtech tungkol sa nangyari. Hindi siya nagulat at sabi niya, "Dok, huwag ka masyadong magtagal sa laboratory ng mag-isa. May pasyente kasing namatay dati na hinihintay sana ang resulta ng kanyang test. Pero hindi niya na nakuha. Doon siya madalas nagpaparamdam." Simula noon, kahit gaano kaimportante ang trabaho, hindi na ako pumayag na maiwan mag-isa sa laboratory. Kasi sa tuwing naririnig ko ang tunog ng mga yapak sa pasilyo, naiisip ko na baka siya ulit yun. Naghahanap ng resulta na hindi kailanman darating. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Kamusta, Sir Dave? Ako si Robert, dating security guard sa isang lumang clinic dito sa Pampanga. Madalas akong naka-duty sa gabi, kaya kung ano-anong ingay, kaluskos at anino ang nasasaksihan ko. Pero may isang gabi talaga na hanggang ngayon, kahit tumigil na ako sa trabaho, dala ko pa rin ang kaba. 12:00 na ng hating gabi. Umikot ako para magronda. Tahimik ang buong building. Pagdaan ko sa pasilyo, papuntang X-ray room, bigla ko napansin na may ilaw na bukas. Pinatay ko agad kasi sayang sa kuryente. Pero pagkalabas ko sa pasilyo, biglang bumukas ulit. Pagbalik ko, may nakita akong bata na nakaupo sa sahig, naka-hospital gown, maputla at parang naliligo sa pawis. Hindi ko alam kung saan nanggaling, kaya tinanong ko, "Bakit ka nandito? Sino kasama mo?" Pero hindi siya sumagot, nakatingin lang siya sa sahig. Lumapit ako para alalayan sana, pero napansin ko na wala siyang anino. At sa salamin ng X-ray room, imbis na bata, isang matandang lalaki ang refleksyon na nakikita ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tumakbo ako palabas ng pasilyo. Habang nagmamadali, ramdam kong may humahawak sa uniforme ko mula sa likod. Paglingon ko, wala namang tao. Pero narinig ko yung boses ng matanda. Halos nakadikit sa tenga ko. "Bawal ka dito." Pagdating ng umaga, kuwento ko sa mga staff. Sabi nila, dati raw, may matandang pasyente na namatay sa X-ray room habang hinihintay ang resulta. At simula raw nun, may bata o matanda na nagpapakita sa pasilyo. Hindi malinaw kung sino talaga siya. Hindi na ako bumalik sa night shift mula noon kasi alam kong kung nagtagal pa ako roon, baka hindi na ako nakalabas ng pasilyong yun. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Ako po si Marian, isang nurse na naka-assign dati sa isang
maliit na klinik dito sa probinsya. Hindi ko talaga makakalimutan ang nangyari sa akin doon. Kaya gusto ko lang i-share dahil hanggang ngayon parang dala ko pa rin yung takot. Yung klinik na pinapasukan ko noon medyo luma na. May 2 consultation rooms, isang maliit na receiving area at sa likod isang kwartong ginawa para sa overnight duty ng staff. Madalas ako naka-duty ng gabi kasi kaunti lang ang pasyente. Pero yun pala, doon ako makakakita ng hindi ko kayang ipaliwanag. Isang gabi, mga bandang 12:00 na, biglang may kumatok. Pagbukas ko ng pinto, wala akong nadatnan. Iniisip ko baka hangin lang o batang nang aasar. Bumalik na lang ako sa loob. Pero maya-maya, bigla ko narinig yung kaluskos ng papel sa reception area. Paglabas ko, nakita ko yung mga patient files na nakakalat sa sahig. Pinulot ko isa-isa, pero may isang folder na parang basa. Nang silipin ko, wala namang tubig pero yung papel parang may bakas ng kamay na kulay itim. Kinilabutan ako. Akala ko pagod lang ako kaya pinunasan ko at saka ako itinabi. Pagbalik ko sa duty room, may naamoy akong matapang na amoy. Parang antiseptic na may halong bulok na karne. Doon na ako nakarinig ng boses mula sa consultation room. Mahina, parang batang umiiyak. "Ate, masakit." Nanginginig ako pero tinanong ko, "Sino yan?" Walang sumagot. Pero yung pinto ng consultation room, dahan-dahan na lang nagsasara mag-isa. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Tumakbo na lang ako palabas ng klinik at doon na ako naghintay hanggang mag-umaga. At mula noon, hindi na talaga ako bumalik. Kasi hanggang ngayon, sa tuwing naaamoy ko yung antiseptic, naririnig ko pa rin yung boses ng mahinang iyak. Yung salitang, "Ate, masakit." Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Hello po. Ako si Aisa, medical technologist. Hindi ako madaling maniwala sa mga kwentong multo. Pero mula nang mangyari ito sa klinik na pinapasukan ko, hindi na ako ganun kasigurado. Gabi noon, ako yung naka-duty sa laboratory. May mga ilang pasyente pang nagpapa-blood test kahit late na. Bandang 9:30 ng gabi, pumasok ang isang babae. Nakaputi siya, namumutla at parang nangihina. "Pwede po bang magpa-lab test?" Mahina niyang tanong. Kinuha ko ang form at pinasulat ko siya ng details. Tahimik lang siya habang nagpipill up. Napansin ko, malamig na malamig ang kamay niya nang kuhaan ko ng dugo. Pero wala akong imik. Pagkatapos ng test, nagpasalamat siya at bago siya umalis, sabi pa niya, "Balikan ko na lang po bukas yung result." Kinabukasan, hinanap ko yung form niya para i-process. Pero laking gulat ko, wala sa record yung pangalan. Wala rin ako makita sa mga papel na pinirmahan kagabi. Wala, as in, parang hindi siya dumating. Nang nagkwento ako sa isang senior staff, bigla siyang natahimik. Sabi niya lang, "Babae, maputla, nakaputi." Matagal na kaming may pasyenteng ganyan na dumadating tuwing gabi. Pero matagal na siyang patay. Simula noon, tuwing maririnig ko yung pintuan ng lab na bumubukas kahit wala ng pasyente, para bang nanlalamig na agad yung buong katawan ko. Matapos yun, hindi naman na muling nagpakita yung babae at sana wag na talaga.
Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.